Ilalagay na natin sa ref. Kasi pwede na siya kainin eh. So, gagawa tayo ngayon ng piklad. Ano ba tawag dito? Ito. At saka itong ating onion. So, ito yung ating lagayan. Tubig. Tapos, ito. Tapos yung ating asukal. Tapos yung ating panukat. Ayan. So kung makikita nyo, ayan yung kanyang sukat. 1 DL. Tapos isa't kalahati nito. Ay, isa't kalahati lang pala. Yan. Tapos ang tubig naman ay tatlo ganito. Paiinitin natin siya. Yung isang kaldero nagawa ko na. Okay. So, ito yung ginawa natin. Tapos ito yung isa, 'di ba sabi ko gagawa tayo ng dalawa. So, ito pakukuluan natin sila. So, ganito yung gagawin natin dito. So, ito na yung kumukulo, pinapaano ko lang ng konti. So, ilalagay natin to. Ang tawag pala nito sa English ay pickled. Yung ano to yung pula na cabbage. Lalagay natin siya dyan. Sarap nito. Kaya dapat siyang pakuluan para hindi siya masira agad ba. Mag-iba yung kulay niya mamaya. Pero hindi natin to ilalagay agad sa ref kasi baka kasi mainit-init pa eh. Antayin natin siya mawala yung init. Antayin natin siya, tawag dito sa Tagalog. Ayan, ilagay natin siya sa tabi. So ayan, itong isa malapit ng kumulo. Pag kumulo yan, ilagay natin sa isang tabi. Tapos yung ating gulay, wag natin ilagay habang kumukulo. Dapat ilagay natin siya sa tabi kasi yung gulay hindi natin pakukuluan, yung tubig lang. So ito yung nagawa ko na. Tingnan nyo, nilagay ko na siya dito. Dito walang apoy. Ito kumukulo na. So ilalagay natin yung ating onion ito. Tapos hindi na natin siya pakukuluan ha. Tutuloy lang natin. So ayan silang dalawa. Ilalagay natin sila dito para wala yung kainit. Tingnan nyo, nagiba na yung kulay niya oh. Ito mag-iiba din yan. So ganun lang maghanda at mag-reserve ng pickled onion at ng pickled cabbage. Pwede nyo naman siya hiwain ng malalaki. Pwede din naman. Ito kasi lalagay ko siya sa tinapay kaya maliliit yung hiwa ko. Wow! Tingnan nyo, ang ganda na ng kulay niya oh. Sobra. So ngayon malamig na siya, maya-maya ilalagay na natin siya sa ating bote para ilagay natin sa ref.
ito na yung ating pickled cabbage at saka pickled na pickled cabbage at saka pickled na onion. Ilalagay na natin sa ref. Kasi pwede na siya kainin eh. Hi sa inyo! Ngayon gagawa tayo ng Filipino pancake. So, start na tayo. 2 cups flour. 1 cup milk. 2 teaspoon baking powder. And 4 tablespoon na sugar. Hindi ako mahilig sa sa matamis. I-mix natin ng konti and then kailangan natin siya dagdagan ulit. So mag-add tayo ng 1 cup of milk. And of course, wag natin kalimutan ang ating 2 eggs. Napakasarap talaga ng ng pancake. Simple lang siyang gawin. Wala pang 1 oras o kalahating oras magkakaroon ka na ng pancake. So ngayon mag-i-start na tayo magpainit ng ating lagayan. Gumamit ako ng coconut butter. Kasi yun yung meron ako. Pero pwede ka naman magkuha ng ng ibang butter. Pwede naman. So, ayan, malapit na siya matapos. Mag-ano na tayo? Lalagay tayo. Mahilig ako sa matabang pancake, kaya medyo mataba yung aking gagawin, makapal. Pero pwede nyo naman yan nipisan if gusto ninyo. Takpan natin hanggang sa, maghintay tayo hanggang siya ay mag-bubbles, katulad nyan. Saka natin siya i-balik ka rin. So, ayan, mag-ingat din tayo maglagay ng butter o kung ano man mantika para hindi siya masyado. So, ayan, tapos na siya. Ngayon, maglagay tayo ulit, pero wag na tayo maglagay ng butter kasi meron pa siya sa kawali eh. Ayan o, meron pa siya sa kawali. Ganyan lang yung gawin natin. Ituloy-tuloy natin siya hanggang siya ay matapos. Pero ganun pa rin, kailangan yung bubbles niya sa taas bago nyo baliktarin. So, this is our last piece. Ayan na. Kasi last na siya, so medyo malaki-laki. Ay! Ayan, malapit na siya maluto. Taran! It's time to eat! Yummy, yummy pancake. Filipino pancake. Tara, kain na. Meron akong partner dito ay itong ating sylt. Masarap siya. Partner. So, kakain na ako. Thank you for watching. Bye!